Napanood nyo na ba to? Pero bago ang lahat, shout out muna kina Mary Flor Belandres, Samuel Canciller, Jay Parks ng Saudi Arabia, Natrey Arellano, Crisanto Balboa, Ramises Bandin, at Niel Revilleza. Maraming salamat. Nagsisimula ang pelikula noong 1991 kung saan isang grupo ng mga kabataan ang nagtipon para sa isang party malapit sa Bipen Corn Syrup Factory. Habang nagsasaya ang lahat ay may isang babae ang nagpapaikot ng isang music box na may disenyong payaso. Ilang sandali pa ay tumingin ito sa kanyang nobyo at naghahamon sa isang masarap na digmaan sa gitna ng maisan. Kaya't agad na lumayo ang babae kasama ang tigang nitong nobyo. Ngunit hindi nagtagal, habang sinusundan niya ang kanyang nobya ay bigla itong nawala sa kanyang paningin hanggang sa napansin niya ang napakalalaking bakas ng paa sa lupa na lalo lamang nagdagdag sa kanyang kaba hanggang sa biglang lumitaw ang kanyang nobya sa kanyang harapan. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay bigla itong dumura ng dugo at nagmakaawang tumakbo na siya bago tuluyang bumagsak at matudas. At dahil sa matinding takot ay agad itong tumakbo palabas ng maisan. Ngunit kalaunan ay nakita niya ang payaso at agad siya nitong inatake at tinudas. Lumipat ang kwento sa kasalukuyan kung saan ang dalagang si Quinn at ang kanyang ama na si Glenn ay lumipat sa maliit na bayan ng Kettle Springs upang magsimulang muli, at hindi nila alam na ang bago nilang bahay ay malapit lamang sa Bipen Corn Syrup Factory. Kinabukasan ay naghanda si Quinn para sa kanyang unang araw sa bagong paaralan, at paglabas niya ng bahay ay sinalubong siya ng kanilang kapitbahay na si Rust na nag-alok sa kanya na sabay na silang maglakad papunta sa eskwela. Dumadamoves pa ang loko, at habang naglalakad ay napansin ni Quinn na napakatahimik at tila may kakaibang nangyayari sa buong bayan. At nang makarating na sila sa paaralan ay dito niya nakilala ang striktong guro nilang si Mr. Vern, at dahil nahuli siya sa klase ay binigyan siya nito ng detention. Subalit mas lalo pa itong nagalit nang malaman nito na kinukupal siya ng kanyang mga estudyante matapos nilang i-edit ang kanyang mukha sa katawan ng isang bodybuilder. Pagkatapos ng klase ay isinama ni Cole si Quinn sa kanyang grupo na kinabibilangan nina Janet, Ronnie, Tucker at Matt, at ipinaliwanag nila na si Mr. Vern ay kilalang istrikto at palaging galit sa mga estudyante, kaya ganoon na rin ang tingin ng karamihan sa kanya. At sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Quinn na ang ama ni Cole ang alkalde ng bayan at ang kanilang pamilya ang may-ari ng Bipen Company. Dahil dito ay taon-taong nilang ipinagdiriwang sa Kettle Springs ang Founders Day, kung saan tampok ang higanteng float ng mascot na payasong si Frendo. Ngunit may isa pang lihim ang grupo kung saan ginawa nilang isang serial killer character si Frendo sa kanilang mga parody videos na ina-upload sa YouTube. At dahil dito ay umabot na sa halos 65,000 subscribers ang kanilang channel. Pagkatapos nito ay nagtungo sina Quinn at si Glenn sa isang resto at magiliw na tinanggap ng matandang waitress si Glenn. Ngunit malamig naman ang pakikitungo nito kay Quinn, at doon din nila nakilala ang lokal na sheriff na si Don na nagkwento tungkol sa malaking sunog na sumira sa Bipen Corn Syrup Factory. Subalit ilang sandali lang ay dumating sa labas ang grupo ni Cole, kaya't binalaan ng sheriff si Quinn na lumayo sa kanila dahil madalas silang masangkot sa gulo. Ngunit tila hindi nakinig si Quinn sa babala ng sheriff at nakipagtipon pa ito sa grupo para sa isang party. Kaya't dito ay sinamantala ni Quinn ang pagkakataon upang tanungin si Cole tungkol sa nasunog na pabrika, at dito ay inamin nitong palihim silang pumasok doon upang mag-shoot ng video para sa kanilang YouTube channel. Ngunit iginiit niyang hindi sila ang nagsimula ng sunog, at ayon sa investigasyon ay isang electrical failure ang naging sanhi nito. Gayunpaman, dahil sa laki ng pinsala ay marami pa ring naniniwalang sila ang may kasalanan ng lahat. At habang umiihi si Matt ay bigla siyang napasigaw nang makita niya ang payaso na papasugod sa kanya, kaya't agad siyang pinuntahan ng kanyang mga kaibigan. At
dito ay laking gulat nila nang makita siyang tila nakalabas na ang bituka. Kasabay nito ay lumitaw ang isang taong nakasuot ng costume ni Frendo dahilan upang mapatakbo sa takot si Queen. Ngunit nagtaka na lang siya nang biglang magtawanan ng lahat at nalamang isa lang pala itong prank at si Tucker lang ang nakasuot ng costume. Pagkatapos ng kakupalan ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sina Queen at Cole kung saan ikinwento ni Queen na namatay ang kanyang ina dahil sa drug overdose at mula noon ay hindi na muling nakapagtrabaho bilang surgeon ang kanyang ama. Kaya't nang magkaroon ng bakanteng posisyon bilang family doctor sa Kettle Springs ay nagpasya silang lumipat doon at bilang kapalit ay ibinahagi rin ni Cole na nalunod at namatay rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At nang makauwi na ay muling pinanood ni Queen ang video ng prank ng kanyang tropa. Ngunit tila napansin niya ang isang tunay na payasong nakatayo sa likuran ng grupo. Isang taong hindi nila kasama sa pagre-record kaya't agad niya itong kinuhanan ng screenshot at ipinadala sa kanilang group chat. At dito ay nakita ito ni Tucker at napatanong kung sino ito hanggang sa biglang tumunog ang doorbell. Kaya't agad niyang tiningnan ito sa CCTV at dito ay nakita niya ang isang taong nakasuot ng maskara na nakatayo sa labas ng kanyang bahay. At dahil sa pag-aakalang parte pa rin ito ng kanilang parody ay inakala niyang si Cole lang ang nasa labas nila. Ngunit upang makasiguro ay kinuha niya ang kanyang water gun at nilibot ang bahay. Subalit wala siyang ibang nakita kundi ang mga bakas ng tae lamang. At pagbalik niya sa kanyang silid ay laking gulat niya nang makita ang isang Frendo music box sa loob mismo ng kanyang aparador. Kaya't pinatugtog niya ito. Ngunit pagtalikod niya ay biglang siyang inatake ng payaso sa leeg dahilan upang ito ay mangisay. Kinabukasan ay nagsimula na ang Founders Day Festival kaya't nagtipon ang buong bayan para sa isang pared at nagbigay ng pambungad na talumpati si Arthur, ang alkalde at ama ni Cole bago nagsimula ang engrandeng selebrasyon. At habang nagaganap ang parada ay nakipagkita si Queen kina Ronnie at Janet at tinanong niya kung may ideya na ba sila kung sino ang misteryosong ikalawang clown na nakita sa video. Ngunit ayon sa kanila ay posibleng si Rust lang yon na matagal nang nahiwalay sa kanilang grupo. Hanggang sa bigla na ngang sumulpot si Frendo mula sa maisan at walang pakundangang pinaulanan sila ng mga palaso na halos tumama sa kanila. At sa kabutihang palad ay dumating si Rust sa tamang oras at binaril ang killer clown gamit ang kanyang shotgun. Sinubukan ng grupo na tumawag sa 911 ngunit wala silang signal at nang akala nila ay ligtas na sila ay tinangka nilang alisin ang maskara ng payaso upang makita kung sino ang nasa likod nito. Ngunit bago pa man nila makita ito ay laking gulat nila nang may ilan pang Frendo ang biglang lumabas mula sa maisan kung saan lahat sila ay armado ng iba't ibang uri ng sandata at dahan-dahang pinalibutan ng grupo. Agad na nagpaputok si Rust at nabaril ang isa sa mga clown dahilan upang maputol ang kamay nito. Kasabay nito ay may isa pang Frendo ang sumugod kay Queen. Ngunit dumating si Cole at pinabagsak ito gamit ang isang mabigat na bakal. Muling nagtakbuhan ang grupo habang walang tigil silang hinahabol ng mga baliw na payaso. At sa kabilang banda ay napansin ni Glenn na palihim na umalis si Queen sa bahay kaya't agad niya itong hinanap sa buong bayan. Samantala habang nagtatago sina Cole at ang iba sa isang maliit na kubo ay naririnig pa rin nila ang mga Frendo na humahalakhak na tila mga baliw at pilit na sinisira ang pinto. At nang halos bumigay na ang kubo ay ginamit ni Rust ang dalawa sa huli niyang 3 bala upang mapatay ang isa sa kanila. Dahil dito ay galit na sinermonan siya ni Cole sa pag-aaksaya ng bala. Ngunit bigla naman siyang sinagot ni Rust at inakusahan si Cole na bakla ito at doon nila nalaman na dati palang magkasintahan ng dalawang binata, mga bading papwet yan. Habang naghahanap ng paraan upang makatakas ay napansin nila ang isang imburnal na maaaring maging daanan nila palabas kaya't iminungkahi ni Rust na iwan ang mga galon ng gasolina bilang patibong laban sa mga clown. Samantala habang hinahanap pa rin ni Glenn ng kanyang anak ay napadaan ito sa klinika at napansin niyang tila may naganap na pagnanakaw. Ngunit pagpasok
pagpasok niya ay bigla siyang tinutukan ng kutsilyo sa leeg ng isang lalaking nakasuot ng friendo mask at agad na inutusan na gamutin ang sugatang kasamahan nito at kung hindi ay gagawin nilang pulutan si Queen. Habang tumatakas ang grupo ay nagpaiwan naman si Rust upang sindihan ang mga galon ng gasolina na agaran namang nagpasabog sa kubo at nang makalabas na sina Queen ay napansin nilang wala si Rust. Nais sana ni Cole na balikan ito ngunit iminungkahi ng mga babae na tumuloy na lamang sila sa bahay ng mag-asawang Taylor kung saan maari silang gumamit ng telepono upang humingi ng tulong. At habang tumatawid sila sa maisan ay nakarating sila sa pangunahing kalsada at nakakita ng paparating na sasakyan at sa kanilang pag-asang maililigtas na sila ay laking gulat nila nang bumaba rito si Sheriff Don. Subalit nang makita ng sheriff na duguan ng grupo at sa baril na hawak ni Cole ay agad niya itong inaresto sa pag-aakalang may ginawa na naman silang kalokohan. Pilit namang ipinapaliwanag ng mga kabataan na inatake sila ng mga killer clown ngunit hindi sila pinaniwalaan ng sheriff. Matapos arestuhin ni Sheriff Don si Cole ay iniwan na lang nito ang tatlong babae sa gitna ng mapanganib na lugar at dahil wala ng ibang pagpipilian ay muli nilang tinahak ang maisan upang makarating sa bahay ng mag-asawang Taylor. Subalit hindi pa man sila nakakalayo ay biglang sumulpot ang isa pang friendo na may hawak na chainsaw at walang awa silang hinabol nito. Subalit habang tumatakbo ang mga ito ay naabutan ng clown si Ronnie at malagim na tinuhog ng chainsaw ang kanyang katawan at dahil sa sobrang takot ay pinabayaan na lang nila ang kanilang kaibigan at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa nakarating sila sa bahay ng mga Taylor at sa kanilang pagpasok ay bumungad sa kanila ang bangkay ng isang payasong nakahandusay sa sala at dito ay nakakita sila ng telepono ngunit hindi sila makatawag ng tulong dahil hindi nila alam kung paano gamitin ang lumang rotary phone hanggang sa napansin nila ang isang bulletin board na puno ng mga litrato nila kasama rin ang mga lumang pahayagan tungkol sa sunod-sunod na pagpatay sa mga kabataan sa bayan sa loob ng maraming taon at doon nila napagtantong matagal na pala itong nangyayari. Napansin din nila ang isang friendo music box na nakapatong sa mesa at agad nilang naunawaan na isa lamang pala itong patibong kaya't mabilis silang tumakbo pababa ng hagdan ngunit sinalubong sila ng isa pang friendo at agad na tinuhog si Janet na parang barbecue at nang makita ni Quinn na nasa bingit na ng kamatayan si Janet ay hinugot niya ang pitchfork na nakatarak sa katawan nito at buong lakas na isinaksak sa payaso. Lubos namang nabagabag si Quinn ngunit napilitan siyang kunin ang susi ng kotse at tumakas mag-isa samantala sa klinika. Habang gumawa ng paraan si Glenn upang makatakas ay tinanggal niya ang cardiac monitor ng sugatang lalaki at nagkunwaring nagpapanik at inutusan niya ang isa pang friendo na gamitin ang defibrillator upang iligtas ang kasama nito at nang mabitawan ng payaso ang kanyang kutsilyo ay mabilis itong pinulot ni Glenn at walang pag-aalinlangang isinaksak sa leeg nito at pagkatapos ay kinuha ni Glenn ang walkie-talkie ng payaso at narinig ang utos ng kanilang boss na dalhin ang mga babae sa Baypen Corn Syrup Factory. Habang sinubukan ni Quinn na tumakas gamit ang isang kotse ay naaasar na ito dahil hindi niya ito mapatakbo ngunit bago pa man siya makaisip ng ibang paraan ay pinalibutan na siya ng grupo ng mga payaso at tuluyang dinukot. Pagkamulat ni Quinn ay natagpuan na lang niya ang sarili sa abandonadong Baypen Corn Syrup Factory at napapaligiran ng maraming nakasuot ng friendo costume at nang tanungin niya kung sino sila ay isa-isa nilang hinubad ang kanilang mga maskara at laking gulat niya nang makitang sila pala ay mga respetadong mamamayan ng Kettle Springs kabilang si Sheriff Don, ang may-ari ng dinner, ang matandang waitress at maging ang guro niyang si Mr. Vern. Mga residenteng palaging ginugulo ng grupo ni Cole at mas lalo pa siyang nabigla nang lumitaw ang pinuno ng grupo. Walang iba kundi ang alkalde ng bayan na si Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur na matagal ng tradisyon ng Kettle Springs ang pagsusuot ng maskara ni Friendo mula pa noong unang bahagi ng ika-20 na siglo na lihim na tumutudas ng mga kabataang sa tingin nila ay sumisira sa kinabukasan ng kanilang bayan kahit na anak pa nila at lalo na ang mga mahilig magparty, mag-inuman at lumalabag sa kanilang mga paniniwala.
Pagkatapos sabihin ng alkalde ang lahat ng yon, ay sabay na nitong hinila ang kurtina at sa likod nito ay makikitang nakabigti at nakabitin mula sa kisame si Cole at hindi maintindihan ni Quinn kung papaano nagawa ng isang ama ang ganoong kalupitan sa sarili nitong anak. Ngunit malamig namang sinabi ni Arthur na matagal na niyang itinakwil si Cole dahil sinisisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Kasunod nito ay itinutok na ni Sheriff Don ang kanyang baril kay Quinn upang tuluyan ng tudasin. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo ay biglang dumating si Glenn at buong lakas na ibinangga ang kanyang sasakyan sa mga payaso at sa gitna ng kaguluhan ay tumakbo si Quinn papunta sa isang silid kung saan natagpuan niya ang napakaraming friendo costume. Ngunit nasundan siya ni Sheriff Don at agad na sinira ang pinto upang makapasok at dahil napapalibutan ng mga maniken ang loob ay nahirapan itong makita si Quinn kaya't sinamantala ito ng bebot at mabilis na dinampot ang isang cattle prod na agad ipinalamon sa bunganga ng sheriff hanggang sa tuluyan na itong matudas. Samantala, habang nakabitin si Cole ay inamin ng kanyang ama na siya ang nagsunog sa Baypen Corn Syrup Factory upang makuha ang insurance money sa kadahilan ng nalulugi na ang kanilang negosyo at para na rin mas lalo pang magalit ang mga residente sa kanilang grupo at pagkatapos ay sabay ng tumakas habang nakabitin pa ang sariling anak at nang makita ito ni Glenn ay agad naman niyang sinubukang iligtas si Cole ngunit dahil sa matinding sugat na kanyang tinamo ay wala na siyang lakas upang putulin ang lubid at sa kabutihang palad ay dumating si Rust at agad na pinutol ang lubid gamit ang kanyang shotgun na nagligtas kay Cole at dahil roon ay nagkaayos ang dalawang binata at naghalikan bilang tanda ng kanilang pagkakaunawaan. Mga bading talaga. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na din si Quinn at mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Glenn upang makatakas. At dahil sa manual transmission ang sasakyan ay tinuruan ni Glenn ang kanyang anak kung paano ito patakbuhin. Ngunit bago sila tuluyang makaalis ay muli silang hinarangan ng huling natitirang friendo sa katauhan ni Mr. Vern habang may hawak na umaandar na chainsaw at sa sobrang gigil ng mga ito ay sinagasaan lang nila ito. Makalipas ang isang taon ay naghahanda na si Quinn na umalis papuntang kolehiyo habang abala naman si Glenn sa kanyang kandidatura bilang bagong alkalde ng Kettle Springs. Ngunit bago umalis si Quinn ay dumating sina Rust at Cole upang ihatid siya at bilang regalo ay binigyan siya ni Rust ng isang baton upang magsilbing proteksyon sa kanyang bagong buhay. At habang nagmamaneho si Quinn ay bigla niyang napansin ang isang friendo music box na nakapatong sa loob ng sasakyan na tila senyales na hindi pa tuluyang natatapos ang bangungot ngunit sa halip na magpaapekto ay itinapon na lang niya ito palabas. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat, take care always.